Nararamdaman mo na ba na may nagbabantay sa iyo at gumagabay sa iyo sa bawat yugto ng buhay? Marahil ay nakaranas ka na ng mga kakaibang pagkakataon o hindi inaasahang tulong sa oras ng pangangailangan. O marahil naramdaman mo ang isang banayad na hawakan o isang nakaaliw na presensya sa iyong pinakamadilim na sandali. Naisip mo na ba minsan na magkaroon ng anghel na tagapag-alaga? Upang malaman ang higit pa, patuloy na manood, ilalahad namin ang mga palatandaan na binibisita ka ng mga anghel at aalisin ang iyong mga pagdududa. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-on ang notification bell. Pagpalain ka ng Diyos. Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga tao sa pagkakaroon ng mga anghel, ang mga banal na mensahero na ipinadala ng Diyos upang tulungan at gabayan tayo. Ngunit sa parehong ugat, ang iba ay sumasalungat sa gayong mga paniniwala. Bilang anak ng Diyos, alam mo na binanggit ng Biblia ang mga anghel sa ilang mga sipi at pakikipagtagpo ng mga tao sa kanila. Gayunpaman, sa lahat ng ito, maraming tao ang nahihirapan pa ring kilalanin ang presensya ng mga anghel sa kanilang buhay. Ang mga anghel ay totoo, at paminsan-minsan ay ipinapadala sila ng Diyos sa iyo para sa ilang kadahilanan. Nag-iwan sila ng mga palatandaan na nagpapatunay sa kanilang presensya, kahit noon pa man, hindi madaling makilala sila. Kaya naman dinadala ng Diyos ang mensaheng ito sa iyo ngayon. Nais niyang malaman mo na ang presensya ng mga anghel ay hindi lamang isang pakiramdam o isang harapan, ito ay isang katotohanan na maaari mong makita at maranasan. Narito ang 7 palatandaan na binibisita ka ng mga anghel. Numero 1, pangarap ng mga anghel. Ito ay isang mystical na karanasan na lumampas sa mga hangganan ng pisikal na mundo. Nahanap mo na ba ang iyong sarili na nangangarap ng mga anghel? Marahil ay nakikita mo sila sa kanilang magagandang pakpak o nararamdaman ang kanilang mapagmahal na presensya. Kapag nangyari ito, ipinapakita nito na ang mga anghel ay matalik na bumibisita, gumagabay, at nakikipag-usap sa iyo. Isipin ang iyong sarili sa isang kaharian kung saan binubuksan ng Diyos ang tabing sa pagitan ng langit at lupa, at makikita mo ang iyong sarili sa presensya ng mga banal na mensahero. Sa Biblia, ang mga panaginip ay karaniwang paraan ng pagpapadala ng Diyos ng kanyang mga anghel upang maglingkod sa mga tao. Sa aklat ng Genesis, binisita ng mga anghel si Abraham upang maghatid ng mensahe tungkol sa pagsilang ng kanyang anak na si Isaac. Nagdala sila ng mga balita ng pag-asa at pangako na nagpapakita na ang mga anghel ay laging nasa malapit. Makatitiyak ka dito kapag patuloy kang nangangarap tungkol sa mga anghel. Alalahanin si Jose kung kanino inihayag ng Diyos ang kanyang hinaharap sa isang panaginip. Paano naman si Daniel na nakatanggap ng mga pangitain mula sa Diyos na naghahayag ng kapalaran ng mga bansa? Ang mga panaginip ay palaging isang makapangyarihang kasangkapan para sa banal na komunikasyon. Kapag patuloy kang nangangarap ng mga anghel, ito ay nagpapakita ng isang banal na kapangyarihan na umaaligid sa iyong paligid. Ito ay isang paalala na hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel na ito ay nag-aalok ng kaaliwan, patnubay, at suporta sa oras ng pangangailangan. Para silang isang liwanag na lubhang kailangan sa kadiliman, na umaakay sa iyo tungo sa kapayapaan at kagalakan. Isang kwento mula sa Biblia na naglalarawan ng kapangyarihan ng mga anghel ay ang tungkol kay Daniel sa yungib ng leon. Nang ihagis si Daniel sa yungib, pinrotektahan siya ng mga anghel mula sa kapahamakan. Pinoprotektahan nila siya mula sa mga nagugutom na leon na ipinapakita na lagi kanilang binabantayan, handang pumasok kapag kinakailangan. Kung nanaginip ka ng mga anghel, kunin mo ito bilang senyales na binibisita ka nila. Naghahatid sila ng mga mensahe ng pagmamahal, pag-asa, at proteksyon na gumagabay sa iyo sa iyong paglalakbay sa buhay. Ang mga anghel sa iyong mga panaginip ay maaaring lumitaw bilang magiliw na mga gabay, nag-aalok ng kaginhawahan at katiyakan, o bilang mga makapangyarihang mandirigma na lumalaban sa kadiliman at takot. Marahil ay nanaginip ka kung saan nagpakita ang isang anghel na nag-aalok ng pag-asa at paghihikayat. Marahil ay nakadama ka ng kapayapaan at kagalakan, alam mong hindi ka nag-iisa sa iyong mga paghihirap.
Iyan ang gawain ng mga anghel, nagsasalita ng mga salita ng kaaliwan sa iyong puso, at nagpapaalala sa iyo ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. O baka nanaginip ka kung saan ipinakita sa iyo ng isang anghel ang isang pangitain ng iyong hinaharap, na nagpapakita ng mga posibilidad at pagkakataon. Iyan din ang gawain ng mga anghel, na ginagabayan ka patungo sa iyong layunin at tadhana. Ang mga panaginip na ito ay madalas na isang senyales na konektado ka sa banal na kapangyarihan ng Diyos o isang tanda na dininig niya ang iyong mga panalangin. Kaya't bigyang pansin ang iyong mga pangarap, mahal. Makinig sa mga bulong ng mga anghel at magtiwala sa kanilang patnubay. Sa mga panaginip, ang mga anghel ay gumagawa ng walang kapagurang makipag-usap, gabayan, at akayin ka sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Bilang dalawa, mga pisikal na sensasyon. Ito ay isa pang nakikitang paraan upang maranasan ang mga anghel na bumibisita sa iyo. Isipin ang pakiramdam ng isang banayad na hawakan, nakapapawing pagod na init, o isang nakaaliw na yakap na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Para bang ang mga anghel ay bumubulong sa iyong tainga, nandito kami, nag-aalaga at nagbabantay sa iyo. Sa Biblia, maraming pagkakataon kung saan nagpakita ang mga anghel sa mga tao at binigyan sila ng kaaliwan at katiyakan. Ang isa sa gayong kwento ay noong nagpakita ang isang anghel kay Jesus sa halamanan ng Getsemani, na pinalakas siya bago siya ipako sa krus. Sinasabi sa Lucas 22:43, napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Ipinapakita nito na ang mga anghel ay maaaring magdala sa iyo ng mga pisikal na sensasyon sa anyo ng lakas upang iangat ka sa oras ng pangangailangan. Ang mga malaanghel na pagbisitang ito ay may iba't ibang anyo, gaya ng biglaang paglamig o mainit na simoy ng hangin sa malamig na araw na parang isang anghel ang dumaan. O marahil ay nakakaranas ka ng kakaibang tingling sa iyong balat, tulad ng mga pin at karayom, ngunit walang anumang pisikal na paliwanag. Ang mga sensasyon ng katawan na ito ay nagpapahiwatig na ang mga anghel ay nagsisikap na makuha ang iyong atensyon at magpadala sa iyo ng isang mensahe. Bigyang pansin ang mga sensasyong ito at maging bukas sa patnubay mula sa mga anghel. Maraming tao ang nag-uulat na nakakaramdam ng biglaang pag-agos ng enerhiya o isang pangingilig kapag may mga anghel sa malapit. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga anghel ay nagsisikap na makipag-usap sa pagpapagaling at proteksyon. Ang mga sensasyong ito ay maaaring maging maganda at nakaaliw na katiyakan na binibisita ka ng mga anghel. Maging bukas sa mga karanasang ito at hayaan ang iyong sarili na matanggap ang pagmamahal at patnubay na sinusubukang ibahagi sa iyo ng mga anghel. Magtiwala sa kanilang presensya at alam mong susuportahan at gagabayan kanila. Marahil minsan ay naramdaman mo ang isang magiliw na kamay sa iyong balikat, para lamang lumingon at walang nakitang tao. Madali mong maisip na ang iyong isip ay nakikipaglaro sa iyo. Ngunit kung ito ay paulit-ulit na mangyayari, ito ay nagpapakita ng isang banal na presensya sa paligid mo. O marahil ay nakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kapayapaan, tulad ng isang mainit na kumot na nakabalot sa iyong kaluluwa. Iyan ang gawain ng mga anghel na nagdadala ng aliw at ginhawa sa iyong buhay. Maaari mo ring maramdaman ang biglaang pag-alon ng kapayapaan o kakaibang pag-ungol sa iyong katawan na parang may nagtatanggol sa iyo mula sa pinsala. Alalahanin ang kwento ni Daniel sa yungib ng leon, itinikom ng mga anghel ang bibig ng mabangis na hayop na iyon na pinoprotektahan si Daniel mula sa kamatayan. Ang parehong proteksyon ay magagamit mo dahil binibisita ka ng mga anghel. Nakikita mo ba kung gaano ito kaganda? Sa kasamaang palad, maraming mga tao ang mabilis na nag-ugnay sa gayong mga palatandaan sa pagiging diabolik kapag naranasan nila ang mga ito. Bilang anak ng Diyos, huwag magmadaling magtapos kapag nakakita ka ng mga palatandaang tulad nito. Sa halip, tumahimik ka, bigyang pansin ang mga nangyayari sa iyong paligid, hintayin ang susunod na mangyayari, at hayaan ang Diyos na maglingkod sa iyo. Numero ng 3, hindi pangkaraniwang halimuyak. Napansin mo na ba ang isang biglaang, hindi pangkaraniwang halimuyak sa iyong tahanan o paligid?
Marahil ito ay parang bulaklak o isang matamis na pabango, ngunit walang paliwanag kung saan ito maaaring nanggaling. Isipin ang pagpasok sa isang silid na puno ng amoy ng mga sariwang rosas, lavender, o vanilla nang walang maliwanag na pinagmulan. Ang ganitong uri ng halimuyak ay karaniwang tinatawag na makalangit, para bang ang mga anghel ay nag-iwan ng pabango na hudyat ng kanilang presensya at pagmamahal. Sa Biblia, ang mga pabango ay may mahalagang papel sa pagsamba at espiritual na mga karanasan. Ang mabangong insenso sa templo ay kumakatawan sa mga panalangin umaakyat sa langit. Sinasabi sa awit 141, 2, naway ang aking panalangin ay mailagay sa harap mo na parang insenso, naway ang pagtataas ng aking mga kamay ay maging parang handog sa gabi. Sa parehong paraan, ang halimuyak ng mga anghel ay maaaring sumagisag sa kanilang pamamagitan at patnubay sa iyong buhay. Kung nakaranas ka ng hindi pangkaraniwang halimuyak na tila nagmumula sa wala, dalhin ito bilang senyales na binabantayan ka ng mga anghel. Nandyan sila para gabayan, protektahan, o ipaalam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Yakapin ang makalangit na pabango na ito at magtiwala na ang mga anghel ay kasama mo na nagdadala ng kapayapaan at ginhawa sa oras ng pangangailangan. Bilang 4, isang biglaang pakiramdam ng kalinawan at pag-unawa. Kapag nakaramdam ka ng biglaang kalinawan at pag-unawa, para bang inangat ng Diyos ang hamog na tumakip sa iyo. Sa sandaling iyon, ang mga sagot na hinahanap mo ay naging malinaw. Nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat, at pakiramdam mo ay may kapangyarihan kang sumulong. Isipin na nasa isang sitwasyon ka kung saan nahihirapan kang makahanap ng solusyon, at bigla kang nakaramdam ng banayad na pagkirot sa iyong isipan, na ginagabayan ka sa tamang direksyon. O isipin ang iyong sarili na nagbabasa ng isang talata sa Biblia na lubos na tumutugon sa iyong kasalukuyang mga kalagayan, na nagdudulot sa iyo ng kaaliwan at kapayapaan. Sa ilang pagkakataon sa Biblia, nagpakita ang mga anghel upang magdala ng mga mensahe ng pag-asa at patnubay sa mga nangangailangan. Tila nagpakita sila sa mga tao sa kanilang mga panaginip o pisikal na anyo, na laging nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan. Kapag naramdaman mo ang biglaang kalinawan, maaaring ito ang paraan ng pakikipag-usap sa iyo ng isang anghel, tinutulungan kang makita ang mas malaking larawan at ginagabayan ka sa tamang landas. Ang isang halimbawa ng pagdalaw ng mga anghel ay ang kwento ni Maria, ang ina ni Jesus. Nang magpakita sa kanya ang anghel Gabriel, binalot siya ng takot at pagkalito. Ngunit habang nagsasalita ang anghel at ipinapahayag ang banal na mensahe, nadama niya ang kapayapaan at pangunawa sa kanya. Sa sandaling iyon, alam niyang pinili siya ng Diyos para sa isang partikular na layunin at naging malinaw ang kanyang landas. Kapag naramdaman mo ang biglaang pakiramdam ng kalinawan at pag-unawa, maaaring ito ay isang mensahe mula sa mga anghel na nasa tamang landas ka o kailangan mong magbago ng direksyon. Iyan ay isa pang gawain ng mga anghel, sila ay mga mensahero ng Diyos na ipinadala upang gabayan at suportahan ka sa iyong paglalakbay. Kapag naramdaman mo ang biglaang pakiramdam ng kalinawan at pag-unawa, ito ay senyales na binibisita ka nila. Nagsusumikap silang liwanagan ang iyong landas at gabayan ka patungo sa iyong layunin. Ang mga anghel ng Diyos ay laging kasama mo, nag-aalok ng pinakamahusay na suporta sa mga paraan na maaaring hindi palaging halata. Kapag naramdaman mo ang biglaang pakiramdam ng kalinawan at pag-unawa, alamin na ang iyong mga anghel na tagapag-alaga ay humahantong sa iyo patungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Kaya yakapin ang pakiramdam na ito, bigyang pansin, at hayaang liwanagan ng mga anghel ang iyong daan. Minamahal, napansin mo na ba ang alinman sa mga palatandaang ito sa paligid mo noon, o naging ignorante ka ba sa mga ito? Ngayon alam mo na hindi lang sila ordinaryo, sila ay banal na orchestrated. Ngunit kung nais mong malaman ang higit pa, pagkatapos ay patuloy na manood. Numero 5, hindi inaasahang tulong o gabay. Kadalasan kapag nararanasan mo ito ay tulad ng isang mahimalang interbensyon na nag-iwan sa iyo ng pagkamangha at pagtataka. Para bang nakipagsabuatan ang Diyos na suportahan ka,
at ramdam mo ang magiliw na kamay ng mga anghel na gumagabay sa iyo sa mga hamon ng buhay. Maaaring pakiramdam mo ay nawawala at nag-iisa ka, at pagkatapos, nang wala saan, may lilitaw na estranghero na may eksaktong tulong na kailangan mo. O ikaw ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon at biglang nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag sa telepono o mensahe na may gabay na iyong hinahanap. Ang mga anghel ay hindi lamang mga mensahero, sila rin ay nagbibigay ng tulong at suporta sa oras ng pangangailangan. Sinasabi ng Isahari 11:5-7, pagkatapos ay nahiga siya sa ilalim ng mababang punong kahoy at nakatulog. Kaagad na hinipo siya ng isang anghel at sinabi, "Bumangon ka at kumain." Tumingin siya sa paligid, at naroon sa tabi ng kanyang ulo ang ilang tinapay na niluto sa mainit na uling at isang banga ng tubig, at pagkatapos ay nahiga siyang muli sa ikalawang pagkakataon at hinipo siya at sinabi, "Bumangon ka at kumain, sapagkat ang paglalakbay ay napakahirap para sa iyo." Ito ang pakikipagtagpo ni Propeta Elias sa isang anghel nang siya ay naubos habang tumatakbo mula sa mga banta ni Reyna Jezebel. Alam ng Diyos na si Elijah ay pagod at nangangailangan ng lakas upang magpatuloy at ibinigay niya ito. Marahil ay naranasan mo na ang isang sandali kung saan nakaramdam ka ng pagkabalisa, at pagkatapos ay isang kaibigan o estranghero ang lumitaw na may eksaktong suporta na kailangan mo. Ganito ang pakiramdam ng banal na pagdalaw na ito. Tandaan, mahal na kaibigan, na ang mga anghel ay patuloy na gumagawa upang suportahan at gabayan ka. Kapag nakaranas ka ng hindi inaasahang tulong o patnubay, alamin na ito ay tanda ng kanilang presensya at pagmamahal. Magtiwala sa kanilang tulong at manampalataya na patuloy silang gagawa para sa iyo, na magdadala ng mga himala at kababalaghan sa iyong buhay. Numero 6, paghahanap ng mga puting balahibo sa mga hindi pangkaraniwang lugar. Nakakita ka na ba ng puting balahibo sa hindi inaasahang lugar? Maaari mong pakiramdam na ito ay isang normal na bagay, lalo na kapag ito ay nasa isang bahay na may manok. Ngunit paano mo ito maipapaliwanag kapag nakita mo ang mga balahibo na ito sa mga hindi inaasahang lugar, marahil sa loob ng iyong sasakyan, silid-tulugan, o kumakaway mula sa langit sa harap mo mismo? Kapag patuloy mong nahahanap ang mga balahibo na ito, lalo na ang mga puti, sa mga naturang lugar, ito ay sumisimbolo sa mga pagbisita ng anghel. Gaya ng tamang sinasabi ng Biblia, ito ay nagpapahiwatig ng proteksyon na nakukuha mo mula sa mga anghel. Sinasabi sa awit 71:11, sapagkat utusan niya ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo na ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kung paanong ang ilang mga kasulatan sa Biblia ay nagpapahiwatig ng mga anghel na gumagabay sa iyo, ito ay isang palatandaan upang kumpirmahin ito. At alam mo, may paraan ng Diyos para kunin ang iyong atensyon ng nakakaintriga, dahil alam niya na ang mga tao ay napakahusay na gumawa ng mga dahilan para sa lahat. Kung padadalhan ka niya ng senyales at hindi mo ito pinansin sa unang pagkakataon, ipapadala niya ito hanggang sa makuha niya ang iyong atensyon upang huminto at magnilay. Ipagpalagay na nakakita ka ng balahibo sa labas ng iyong bahay, normal na huwag pansinin ito. Pagkatapos makikita mo ito sa loob ng bahay, maaaring maramdaman mong may nagkamali na nagdala nito. Ngunit isipin mo na nakita mo ito sa iyong bulsa o sa ilalim ng iyong unan, ano ang gagawin mo dyan? Ito ay maaaring mukhang hindi gaanong mahalaga, ngunit ito ay may napakaraming kahulugan na nakalakip. Maaari mong makita ito bilang isang balahibo, ngunit ito ay higit pa doon. Ito ay isang palatandaan na ang mga anghel ng Diyos ay binibisita at pinoprotektahan ka. Marahil ay nakakita ka na ng ganito, ngunit hindi mo ito sineseryoso. Well, dapat magbago yon mula ngayon. Sa susunod na makakita ka ng mga puting balahibo ng paulit-ulit sa hindi pangkaraniwang mga lugar, alamin na ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo. Yakapin ito at hayaan itong maging mapagkukunan ng pampatibay loob at pag-asa, dahil alam mong mayroon kang banal na presensya na nagpoprotekta sa iyo. Numero 7, mga hindi maipaliwanag na pagkakataon. Nakaranas ka na ba ng mga pagkakataon sa iyong buhay na hindi mo maipaliwanag,
tulad ng pakikipagkita sa isang taong iniisip mo o paghahanap ng nawawalang item sa isang lugar na hinanap mo na. Nangyayari ito araw-araw, ngunit itinuturing namin ang mga ito na nagkataon lamang. Well, malayo yon. Ang mga ito ay higit na katulad ng mga banal na pangyayari, at nangyayari ang mga ito kapag kailangan mo itong dumating. Naaalala mo ba noong tinanggap at pinaunlakan ni Abraham ang 3 estranghero na naging mga anghel? May isip mo kung paano dumating ang mga anghel na ito sa tamang panahon upang pagtibayin ang pangako ng Diyos tungkol sa isang anak kay Abraham. Hindi kailanman sinabi ng Biblia na pupunta sila sa bahay ni Abraham, kaya paano kung hindi niya sila pinapasok? Sa mundo ngayon, maraming tao ang magsasabi na ang mga lalaking ito ay mga estranghero at, pagkatapos ng lahat, wala akong negosyo sa kanila. Ngunit sinasabi sa Hebreo 13:2, huwag kalimutang magpakita ng mabuting pakikitungo sa mga estranghero, sapagkat sa paggawa nito ang ilang mga tao ay nagpakita ng mabuting pakikitungo sa mga anghel nang hindi nalalaman. Ito ang ipinapayo sa iyo ng Biblia na gawin. Tandaan, ang mga lalaking ito ay hindi kailanman humingi ng anuman kay Abraham, ngunit sinenyasan niya silang manatili upang pagsilbihan niya sila. Sa bandang huli, nasa kanila na pala ang kailangan niya. Ngayon isipin kung hindi niya pinansin ang mga lalaking ito, naihatid ba nila ang mensahe ng Diyos sa kanya? Ang pagiging mapagpatuloy ay hindi nangangahulugan na kailangan mong magdala ng mga estranghero sa iyong bahay. Magsimula sa mga nasa paligid mo at i-extend sa mga nasa malayo, hindi mo masasabi kung sino ang gagamitin ng Diyos bilang channel para pagpalain ka. Ang mga hindi pangkaraniwang pagkakataong ito ay maaaring dumating sa mga paraang hindi mo naisip na posible, ngunit tandaan na ang Diyos ay gumagawa sa mahiwagang paraan, at gayon din ang kanyang mga anghel. Maaaring hindi ka makatagpo ng mga anghel sa anyong tao tulad ni Abraham o Jacob, ngunit sa isang paraan, makikita mo. Hindi inasahan ni Jacob na makakatagpo siya ng isang anghel sa ganoong paraan o oras ng gabi, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong iyon at tinanggap ang kanyang pagpapala kung kinakailangan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang kanyang buhay. Sa iyong kaso, maaaring nakakaranas ka ng mga sandali kung saan sa tingin mo ay nawawala, at ang mga pagkakataon ay naghahatid sa iyo sa isang bagong pagkakataon o koneksyon. Iyan ang kamay ng mga anghel na gumagabay sa iyo patungo sa mga pagkakataong itinakda ng Diyos para sa iyo. O maaari kang nahihirapan sa isang desisyon, at pagkatapos ay isang serye ng mga hindi malamang na kaganapan ang makakatulong sa iyong magpasya. Sa alinmang paraan, o sa alinmang anyo, ang ilang hindi pangkaraniwang mga pagkakataon ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng mga anghel sa iyong buhay. Kaya kapag naranasan mo ang mga ito, alamin na ang banal na presensya ng Diyos ay malapit sa iyo. Mga minamahal, ito ang ilan sa mga palatandaan na nagpapatunay na binibisita ka ng mga anghel ng Diyos. Ito ay nagdala sa iyo sa isang ganap na bagong liwanag, tama? Maraming bagay sa iyong buhay ang malapit ng magbago, ngunit kailangan mong gumawa ng isang bagay bago ito mangyari. Isang bagay na makita ang mga palatandaang ito na nangyayari sa iyong buhay, at isa pang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanila. Kaya kapag nakita mo ang mga palatandaang ito, ano ang dapat mong gawin? Numero 1, manalangin at humingi ng patnubay sa Diyos. Ang unang bagay na dapat gawin ay manalangin at humingi ng patnubay sa Diyos. Ito ay mahalaga sa pag-unlock ng karunungan at pananaw na dulot ng pagdalaw ng anghel sa iyong buhay. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa iyo na gamitin ang banal na patnubay at karunungan ng Diyos. Kapag nananalangin ka, hilingin sa Diyos na tulungan kang maunawaan ang bawat tanda at ang kahulugan nito. Pagkatapos lamang ay magagawa mong sundin ang kanyang patnubay sa kung anong mga aksyon ang susunod na gagawin. Sinasabi sa awit 32:8, tuturuan kita at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mata ay nasa iyo. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Kaya gaano man kaliit ang mga palatandaan, dalhin ang mga ito sa Kanya sa panalangin. Walang masama sa paghahanap ng kalinawan at paghiling sa Diyos na utusan ang iyong mga hakbang. Hindi ibig sabihin na nagdududa ka sa Kanya,
ang iyong linya ng pagkilos pagkatapos niyang linawin ito sa iyo ang magpapasya sa antas ng iyong paniniwala. Ang mga tulad ni Zacarias, Gideon, at Daniel ay lahat ay humingi ng kaliwanagan mula sa Diyos pagkatapos makatanggap ng mga tanda ng anghel. Maaari mo ring gawin ang parehong. Sa ganitong paraan, hindi ka maliligaw sa pagsisikap na maunawaan kung ano ang nangyayari sa paligid mo. Sasamahan ka ng Diyos sa bawat hakbang, ngunit kailangan mo munang hanapin ang kanyang patnubay. Pangalawa, magpasalamat at magtiwala sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na sa bawat sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo, dapat mong ipaalam sa Diyos ang iyong mga kahilingan. Ngayong nanalangin ka na sa Diyos, sigurado ka na ang mga palatandaang iyon ay hindi nagkataon lamang. Susunod, kailangan mong magpasalamat. Salamat sa Kanya sa presensya at paggabay ng mga natatanging nilalang na ito. Habang ginagawa mo ito, manampalataya na ang lahat ay nangyayari ng may dahilan at sundin ang pangunguna ng Diyos. Ang pasasalamat ay isang mapilit na saloobin na kinikilala ang kabutihan at biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kapag nakakita ka ng mga palatandaan ng pagdalaw ng mga anghel, tandaan na ang pagtanggap ng gayong patnubay at suporta ay isang pribilehiyo at isang pagpapala. Magpasalamat sa pagmamahal at pangangalaga na ipinapakita ng Diyos sa iyo, at ipahayag ang iyong pasasalamat sa pamamagitan ng panalangin, papuri, o simpleng pasasalamat mula sa puso. Ito ay isang mahusay na paraan upang linangin ang isang positibong pag-isip at makaakit ng mga pagpapala. Kapag nagpapahayag ka ng pasasalamat para sa mga palatandaan ng presensya ng mga anghel, kinikilala mo ang pagmamahal at suporta na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Makakatulong ito na palakasin ang iyong koneksyon sa mga anghel at magbukas ng higit pang mga pagkakataon para sa interbensyon ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pananampalataya na ang Kanyang plano para sa iyo ay perpekto, at ang mga anghel ay gumagawa upang tulungan kang matupad ang iyong layunin at maabot ang iyong pinakamataas na potensyal. Sa pamamagitan ng pagsuko sa pananampalatayang ito at pag-alis ng pag-aalinlangan at takot, hinahayaan mo ang iyong sarili na matanggap ang buong lawak ng mga pagpapala at patnubay na iniaalok ng mga anghel. Sinasabi sa awit 37, 3:5, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti, tumahan ka sa lupain at magsaya sa ligtas na pastulan. Magalak ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Ibigay mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at gagawin niya ito. Kung gagawin mo ito, makatitiyak kang tutuparin niya ang Kanyang mga plano para sa iyong buhay. Kaya kapag nakakita ka ng mga palatandaan na binibisita ka ng mga anghel, tandaan na magpasalamat sa kanilang presensya at magtiwala sa Diyos ng buong puso. Magtiwala sa Kanya at hayaang gabayan ka ng mga anghel tungo sa katuparan at layunin. Bilang 3, maging masensitibo sa iyong espiritu para sa higit pang mga palatandaan. Kapag nakakita ka ng mga palatandaan na binibisita ka ng mga anghel, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Para mas malaliman ang espiritual na kaharian na ito at makatanggap ng higit pang mga palatandaan, dapat kang maging masensitibo sa iyong espiritu. Nangangahulugan ito na iayon ang iyong puso at isipan sa dalas ng Diyos. Ito ay tulad ng pagsasaayos ng isang radio dial upang makakuha ng isang malinaw na signal, kailangan mong maayos na nakatutok upang matanggap ang banayad na mga bulong ng banal. Ngunit para magawa ito, dapat mong linangin ang isang mas malalim na kaugnayan sa Diyos. Gumugol ng oras sa pag-aaral at pagninilay-nilay sa Kanyang salita. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng pusong tumanggap sa Kanyang presensya at patnubay. Habang nagiging mas sensitibo ka, magsisimula kang makatanggap at mapapansin ang higit pang mga palatandaan at kumpirmasyon mula sa espiritual na kaharian. Tandaan, ang Diyos ay palaging nagsasalita, ngunit nasa sa iyo na tumugma sa Kanyang dalas upang marinig siya. Sa pamamagitan ng pagiging masensitibo sa iyong espiritu, maaari mong malaman ang mga palatandaan na binibisita ka ng mga anghel. Sa ganitong paraan, malalaman mo ang patnubay at karunungan na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Magpasya mula ngayon na maging mas sensitibo sa presensya ng banal na espiritu sa loob mo.
Sa ganitong paraan, malalaman mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iyong pisikal na mga mata. Mahal na kaibigan, ang presensya ng mga anghel sa iyong buhay ay isang mahalagang regalo mula sa Diyos, isang paalala na ikaw ay minamahal at pinahahalagahan. Ang kanilang mga banayad na palatandaan at mga simbolo ay maaaring minsan ay hindi napapansin, ngunit ang kanilang pagmamahal at proteksyon ay laging nakapaligid sa iyo. Palaging buksan ang iyong puso sa posibilidad ng patnubay ng anghel at maging receptive sa mga mensaheng ipinapadala nila sa iyo. Magtiwala sa kanilang hindi nakikitang presensya at maniwala na sila ay nagbabantay at gumagabay sa iyo upang matupad ang layunin ng Diyos. Yakapin ang paniniwala na ikaw ay sinusuportahan ng Diyos at hayaan ang kanilang presensya na magbigay ng inspirasyon sa iyo upang mamuhay ng isang buhay na puno ng pagmamahal. Maglaan ng ilang sandali bawat araw upang kumonekta sa mga anghel. Ipahayag ang iyong pagpapahalaga sa kanilang presensya at hilingin ang kanilang patnubay at proteksyon. Sa bukas na puso at kahandaang makinig, ang mga himala at pagpapala ay magpapakita sa iyong buhay. Habang pinalalalim mo ang iyong relasyon sa Diyos, ang kapayapaan at kagalakan ay magniningning mula sa loob na aantig sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tandaan, ang banal na kaharian ay laging gumagana, humuhubog sa iyong kapalaran at gumagawa para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung hindi mo pa naranasan ang banal na pagdalaw na ito noon, maaaring may isang bagay sa iyong buhay na humahadlang dito. Ito ay maaaring kasalanan, pagmamataas, hindi pagpapatawad o takot. Minsan ito ay maaaring kawalan ng paniniwala, makamundong pagkagambala, o isang matigas na puso. Bukod sa lahat ng ito, marami pang ibang bagay sa iyong buhay ang makakapigil sa mga anghel sa pagbisita sa iyo, at hanggang sa harapin mo ang mga bagay na ito, hindi ka makakaranas ng mga pagdalaw ng anghel. Kaya ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa iyong sarili ay hilingin sa Diyos na ituro ang mga lugar na iyong nahuhuli at tulungan kang gawin ang mga ito. Napakahalaga nito at dapat mong gawin ito ng mabilis. Magdasal ba tayo? Mahal na Ama sa Langit, salamat sa buhay, proteksyon, at probisyon. Kinikilala kita bilang ang nagbibigay ng lahat ng magagandang regalo, at nagpapasalamat ako sa iyong kamay na gumana sa aking buhay. Mahabaging Diyos, kinikilala ko na hindi ako perpekto. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali at kahinaan. Maawa ka sa akin, patawarin mo ang aking mga pagkakamali at pagkukulang, at linisin mo ako sa lahat ng kalikuan. Tulungan mo akong talikuran ang aking mga kasalanan at sundin ang iyong landas upang makalakad ako sa iyong katotohanan at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panginoon, lumalapit ako sa iyo nang may mapagpakumbabang puso, nagpapasalamat sa mga palatandaan na binibisita ako ng iyong mga anghel. Kinikilala ko ang iyong banal na presensya, at nagpapasalamat ako sa mga pagpapalang kaakibat nito. Ang iyong mga anghel ay nagpapaalala sa akin na ikaw ay laging kasama ko, ginagabayan at pinoprotektahan ako sa aking Kristiyanong paglalakbay. Mapagpalang Panginoon, dalangin ko na tulungan mo akong maging mas mulat sa iyong presensya. Tulungan akong makilala ang mga palatandaan na ang iyong mga anghel ay kasama ko. Bigyan mo ako ng karunungan upang maunawaan ang mga mensaheng dinadala nila at ang patnubay na kanilang iniaalok. Naway maging sensitibo ako sa mga palatandaan at sundin ang kanilang pamumuno ng may pananampalataya at pagsunod. Habang sinisikap kong palalimin ang aking relasyon sa iyo, hinihiling ko sa iyo na ipadala ang iyong mga anghel upang bigyan ako ng kapangyarihan upang matupad ang iyong layunin. Naway ipaalala sa akin ng kanilang proteksyon ang iyong pagmamahal at pangangalaga sa akin, at naway lagi kong maramdaman ang iyong mapagmahal na yakap. Pakisuyong pag-alabin muli ang apoy sa aking panalangin at tulungan akong maging masigasig. Mangyaring tulungan akong magnilay-nilay sa iyong salita upang malaman ko ang mga paraan kung saan ka gumagawa. Tulungan mo akong magpasalamat at magtiwala sa iyong kabutihan, kahit na hindi ko maintindihan ang mga senyales na hatid mo sa akin. Mangyaring punan ang aking puso ng pananampalataya at tulungan ang aking espiritu na maging sensitibo sa iyong pamumuno. Pakiusap, Panginoon, ihiwalay mo ako sa anumang bagay na umaalis sa aking pagtuon sa iyo.
Mangyaring tulungan akong palaging maging handa at reaktibo sa iyong mga malaanghel na pagbisita. Panginoon, dalangin ko na anuman ang humahadlang sa mga banal na pagdalaw na ito sa alinmang bahagi ng aking buhay, patawarin mo sana ako. Mangyaring buksan ang aking mga mata at puso upang makita at malaman kung ano ang kailangan kong gawin upang maging kwalipikado para sa ganitong uri ng pagbisita. Idinadalangin ko na, gaya ng pagdalaw ng iyong mga anghel kay Abraham, Maria, at Zacarias, pakiusap ay hayaan mo rin silang bisitahin ako. Mangyaring gawan ako mula sa loob at labas, at ihanda akong aliwin ang mga pambihirang nilalang na ito. Habang naglalakad ako kasama mo, hinihiling ko na gamitin mo ako para magdala ng pag-asa at liwanag sa mga nakapaligid sa akin. Naway ang aking buhay ay maging isang testamento sa iyong pagmamahal at biyaya, at naway patuloy akong gabayan at suportahan ng iyong mga anghel sa paglalakbay na ito. Naway maging sisidlan ako ng iyong pag-ibig at maningning na halimbawa ng iyong katapatan. Salamat, mapagmahal na Ama, sa iyong kamay sa aking buhay. Salamat, mabait na manunubos, dahil tiwala akong narinig at sinagot mo ako. Idinadalangin ko ang lahat ng mga bagay na ito sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, mangyaring i-like, ibahagi ito, at mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.